Gagamitin mo yung puwersa ng mga institusyon. Gagamitin mo yung batas, gagamitin mo yung AFP tsaka PNP mo para supilin ang mga tao na gusto kang paalisin sa pwesto kasi wala na silang tiwala. Bakit? You have violated public trust. And it is in the Constitution. Government service is public trust. So, sa yung ngayon, ayun, matapos yung gumawa ng kalokohan, kabulustugan, matapos yung barbalin, ang mga Pilipino, ang mga institusyon, ayaw nyo ngayon umalis at gagamitin nyo yung puwersa ninyo dyan sa para you remain in power. Now, sa tingin nyo ba yung ginagawa ninyo, yung lockdown na yan, influenza scare at yung mga curfew na yan at yung pension scare na yan, removal of pension, do you think mananalo kayo? No. Kayo talo dyan. Babalandra sa inyo yan kasi lalong nagagalit ang tao. Now, ilan yung retired sa Mindanao? Mindanao, I think they are ready to secede. Marami dyan. Yung MNLF, walang pension yan. Hindi nyo magalaw yan unless na meron kayong idea kung paano nyo pipigilan ang MNLF, MILF. Yung mga MUP doon sa Mindanao, galit na galit. Bakit sila magagalit? Kasi hindi naman fake news yung kinagagalit nila eh. Ninakawan tayo. Tinarantado tayo at nagagalit sila para sa taong bayan. Bakit? Kasi sineryoso nila yung serbisyo nila. Full service sila hanggang sa maritiro. Tapos, nararamdaman nila yung hinanaing ng taong bayan. At nandun pa rin yung dugo nila bilang sundalo. Ito naman kayo, sasabihin nyo, you are still a soldier kahit retired ka na. Kaya yung pension mo, dapat loyal ka sa gobyerno. Mali yun. Yung pension mo, tinatanggap mo, you have earned that. Tapos nun, kung sakasakaling may pananaw kayo na mali, kasuhan nyo. And let the court prove that they are guilty of sedition or secession. Sa ngayon, ang usapan pa lang ngayon is secession. Wala pang action. Anong gagawin nyo? Pagka nagsesid talaga sila, tatakutin nyo, tanggalan nyo ng pensyon? Wala, ginagalit nyo sila lalo. Lalo yang mapupunta doon sa wall and they will secede. Sa tingin ko. Ngayon, kakasuhan nyo ako. Kasi sinasabi ko lang yung katotohanan, yung opinion ko. Tarantado kayo. Kung susupilin nyo yung opinion ko, mga gago kayo. Sinasabi ko nga yung dapat nyong gawin, mga gago, mga gunggong. Ang dapat dyan, wrong move yung yung pension. Natatakutin nyo, tatanggalin nyo ng pension. Wrong move. Ang tamang move dyan is you pursue the investigation and palabasin yung katotohanan. Kung kinakailangan i-hold departure order si pinsan mo, Bongbong, yung pinsan mo, yung si Buaya, si Tambaloslos, i-hold departure order, i-freeze lahat ng assets, lahat yan ng involved, lahat ng sinabi. Dapat dyan i-resume yung mga investigasyon sa Senado. Sira na si Lacson, sino ipapalit nyo, dapat credible para panoorin ng tao. Alam ko naman yung galaw ninyo para hindi kumilos ang tao noong 31, 1 and 2 kasi nagsabi kami na one time, big time. Kaya inagahan ninyo para mawala yung ng tao. Pinuspound ko na nga Ano ba kayo? Mga bopol kayo talaga Sinabi ko na nga na nag-request sa akin yung mga pastor at nagsabi sa akin ng langit na huwag madaliin, hayaan mo lang sila mag-self-destruct at yung people power is no amount to God's power. Ano gagawin ko? Yes, sir. Yes, Lord. Yun ang sinabi sa akin ng ng panaginip ko gano'n naman ako, nagdadasal ako na bago pagka may issue, meron akong something na dapat desisyonan, tutuloy ko ba o hindi. I pray over and then I am answered by way of a dream. Sometimes
biglang idea na lang na ganon, pagkagising ko, first thing that comes to my head is yon, yung action na gagawin ko. Or, I hear someone talking to me, no? But I don't see who's talking to me. I hear yung ano. So, yun. Kaya nga anong ano ko, hintayin yung hudyat ng langit. O, yun. Hintayin yung hudyat ng langit. O, sino ba ako para suwayin yun? So, kung ang ano ninyo is yung susupilin nyo one time, big time, hindi yun dapat na pinag-iisipan nyo. Ang pag-isipan nyo, paano nyo mamomotivate yung Mindanao na huwag kakalas sa Pilipinas. When Mindanao separates itself and declares a Republic of Mindanao, and probably Visayas will follow, Republic of Bismin, and probably Palawan will follow, and all the others, island groups will follow, paralyze ang Pilipinas. No more taxes coming from Bismin, from Visayas, Mindanao. OFWs will relocate their families, doon na sila mag-remit sa Mindanao. O, yung mga resources ng Mindanao, sa kanila na lang yon. Wala na sa Luzon. O, paano? Paralyze kayo. So, you can retain yourselves in power, being Bongbong Marcos, Romualdez, kung sino man kayo dyan, mana-mana, Marcos. We don't care. Ganun na mangyayari, sabihin ng Mindanao. Wala kaming pakialam sa inyo. You ruled Luzon for 20 years, Republic of Bangag. For 20 years, 40 years, sige, okay lang, maging lolo ka, pati apo-apo mo. Dynasty, sige. Wala na kami, walang pakialam ang Mindanao, yun nasasabihin nila. Wala kaming paki dyan. Ina nyo. Kaya, wag nyo kaming pakialaman sa aming future. Yan yung ginagawa ninyo ngayon, Malacanang, gobyerno, AFP, PNP. You're all wrong. Kaya lalong magagalit ang tao sa inyo. Lalo kayong nawawalan ng credibility. When you lose credibility, it's connected to public trust. When you lose public trust, you are toppled down. When you use the might of the armed forces and the PNP, when you use the legal, all the laws of the land, you use the Supreme Court, you use DOJ, NBI, and the Ombudsman, you use Senate and Congress, you will be all the more na mawawalan ng tiwala ang tao. Pag nawawala yung tiwala ng tao, umaakyat yung metro ng galit ng tao. You will be toppled down. The only way out here, Bongbong Marcos, you listen, the only way out here is good governance. Good governance. Galing sa puso yung magpatakbo ng bansa. Siguraduhin mong magkasuhan lahat ng involved dyan. Ang problema, hindi mo magawa kasi involved ka. Hugas kami kay lahat. You have to own up to responsibility and accountability. Ang gusto ng tao, accountability, pananagutin lahat ng involved dito sa nakawan nato. Pananagutin lahat ng abuso. Pananagutin lahat na nag-take advantage sa taong bayan. Kahit kayong mga kampi kay Bongbong Marcos administration, retired man o nasa gobyerno man o civilian, mali kayo. Because alam naman nating lahat ninakawan tayo. May issue ng nakawan. Tapos ipipilit ninyong ibalik dun sa previous administration. Tarantado. Dito muna tayo sa 2025. 22 hanggang 2025. Kasi yan yung pinakamalaking korupsyon. Bilyon, mabot ng trilyon. Sa isang storya lang, trilyon. Sa isang storya lang, flood control. Paano ngayon yung iba? Yung kwento ng ilang bahay na sa Forbes Park. No? Na kondo, may mga jet, may mga nagbabayad na, yung mga anak ninyo, nagbabayad ng 100,000. At sila mismo nagbabayad ng 100,000 na napaka-arrogante na napaka-ostentatious na pinapakita pa sa SOCMED. Tapos pagkasinata ng taong bayan, babanatan nyo ng fake news. Come on. Hindi kayo forever nandyan.
pipitikin kayo ng langit. Tatanggalin kayo by hook or by crook. Langit ang magtatanggal sa inyo. Dami Pilipino nagdadasal Bahala ka na, Lord Ang dami Pilipino nagdadasal. And all it takes is one blow, one wind, one catastrophe, and you will be out of office. Kasi lalong magagalit na naman ang tao. Ngayon pa nga lang Kung peke yung na yan, yung influenza, wala. Magagalit lalo tao sa inyo. Kaya nga, wawa kayo. The only way out is good governance. Pero in the past 3 years, you cannot even show a hint of good governance. Nagbayad kayo ng troll, nagbayad kayo ng mga vlogger, binili nyo yung mga tao. Binili nyo tao. Bilyon ang binabayad nyo. Hindi nyo may tatago yun Ang daming nagsasalita Tapos sasabihin nyo fake news. Tarantado. Ang daming ebidensya. Nandiyan kaya nga pumunta sa Forbes Park yung mga tao kasi nandiyan kayo Pag nagsalita yung mga kasama ni Gutesa in a rally na nandun ako, nako, puntahan nyo ako, Orly, at yung mga kasama mo, talagang wala akong pagsasalita yung iba kundi kayo. Masabi nyo lang kung ano yung alam ninyo. Karpyo. Anong kalokohan yan? Pensyon. Pandemic. May namatay na ba? May namatay ba? Ilan yung hospital? Paano sasabihin yung magla-lockdown? Manila. Tarantado. Na-lockdown kayo. Wala man lang guidelines sa lockdown. Galing na tayo ng COVID Ang dami nating dinaanan na mga guidelines sa COVID. Meron pang triage, meron pang yung mga ay, buhay ko. Sana may picture nga kayo ng virus na sinasabi nyo meron kayong detalye. Meron kayong historical evidence saan galing yan. Nagre-emerge yan. Saan original galing yan? Buta kayo Matulinan yung tinakot yung taong bayan at binibiran nyo na yan, sa tingin nyo maniniwala ang taong bayan. You are hoping na maniwala ang taong bayan. Ang problema dyan, eroded ang credibility ninyo pagka dumating yung katotohanan, yung totoo na virus, under your watch, Bongbong Marcos, at di naniwala ang tao, you will have a lot of dead people under you. Tangina nyo. Magkago kayo, ginagamit nyo lahat ng binaboy nyo lahat ng institusyon. Inintay kong lumabas yung Department of Health Wala Pero nagpapa-implement na kayo ng curfew. AFP, PNP, lubayan nyo yung mga tanggal-tanggal ng ng pananakot na nasisira kayo lalo. Imbis na mayroong mga nananahimik na MUP, they will now be sympathetic to General Pokis and all the rest. Pinasikat nyo lang lalo si General Pokis, yun ang effect. Ang thinking ninyo, tatakutin nyo para walang tatayo. Hindi. Mali. Ang pinaka-the best na gagawin ng AFP, PNP, you tell the Commander-in-Chief, Bongbong Marcos, Mr. President, it is time for you to undergo a hair follicle drug test para madagdagan yung kredibilidad mo. Ngayon, kung alam nyo na talagang guilty yan, talaga hindi nyo dadalhin nyo ng hair follicle drug test. All along, alam nyo na, galing sa PSG, alam nyo na talagang bangag yan. Doon kayo mali na naman. You are tolerating a threat to national security, which is a drug addict president. Hindi kayo patatawarin ng susunod na administrasyon o ng revolutionary government kung anuman ang mangyayari. Hindi kayo patatawarin ng taong bayan, kayo mawawala ng pensyon. Because pinapakita ninyo yung kahibangan ninyo. Pinapakita ninyo yung unprofessionalism ninyo. Tapos gusto nyo yung magkano yung pensyon
ni General Pokis. 160,000. Ano? Yun yung loyalty. Dapat loyal siya sa gobyerno. Nagsasalita nga yung tao dahil sa meron siya nakikitang hindi tama. Buti nga yung tao nagsasalita. Papasikatin nyo lang yung tao eh. Oh, mali eh. Kaya pinapakita nyo yung posisyon ninyo na hindi kayo kakatigan ng taong bayan. Magagalit lalo ang taong bayan, sinisira ninyo yung institusyon. Kaya kami lalo nagagalit. Isipin ninyo, takutin nyo yung MUP, takutin nyo. Oh, pagka magsalita dyan, tanggal ka ng pensyon. Sasabihin sa inyo, putang ina ninyo, hiwalay na lang kami. Gusto nyo mangyari yon? Kayo ang nagtutulak sa Mindanao na humiwalay, mga gago.